Ano ang lahi ng pangalawang amo ko dito sa Hong Kong? Year 2007 July, nung ako ay natapos doon sa unang amo ko sa Hong Kong, Chinese. At ang pangalawang amo na nakuha ko, after ko mag-finish contract sa unang amo ay, ang lahi ay Indian. Indian family. So mag-asawa at meron silang 6 months old na batang lalaki na anak. So, paano ko yun nakuha ang Indian na amo na yon? Pagkatapos ko mag-finish contract dun sa Chinese family na amo ko, na unang amo ko, nag-apply uli ako sa agency uli. So, tumawag sa akin itong Indian employer na ito, na bagong salta lang din sa Hong Kong. First helper nila ako. So, nagka-interviewhan. Ang amo ko na ito ay nagtatrabaho sa Exchange Square. Exchange Square 1 office dyan sa IFC sa Central. Magandang posisyon kasi alam nyo pagka mga Indian, mga matatalino ba, mga magaganda ang posisyon dito sa Hong Kong kasi maganda yung mga degree nila, yung maganda yung posisyon nila, mataas. So, nagkapirmahan, nagkasundo sa sahod, which is that time is minimum lang. Ganyan noon ang inumpisahan ko na sweldo. Minimum is minimum lang. So, ang nag-start ako sa kanila ng trabaho, and then, ang day off ko din doon ay Sunday. Tulad din nung una kong employer, Sunday day yung off ko. Nagtatanong yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, kapag holiday, oh, may naamo ka na, may nakuha ka ng amo. Sabi ko, meron na. Sabi niya, ano, Chinese o Western? Sabi ko, Western. Ano, sabi niya, lahi, saan sa, ano, saang lugar? Sabi ko, Indian. Hindi yan Western. Sabi niya, hindi Western yan. Bakit Indian kinuha mo? Finish contract ka, ba't Indian kinuha mo? Sabi nila. Sabi ko, bakit? Anong meron sa Indian? Sabi niya, hindi yan maganda. Kahit tawagan mo pa ako. Sabi nung sagot ng isa doon na hindi ko kilala. Sa isip ko, ba't kita tatawagan? Hindi naman kita kilala. Hindi ko nga alam po number mo. Basta sabi niya, hindi maganda ang mga Indian, hindi maganda, matrabaho dyan, mga ganito, ganyan. So ako naman ay nakinig lang at lang sa isip ko naman. So, bahala na sa taas, sabi ko. Tingnan muna, experience ko muna pag nakita ko, din tsaka ako maniniwala sa mga sinasabi niyo. So, ang na-experience ko dun sa amo na Indian na yun ay sila ay vegetarian at doon ako pinagluluto nila ako ng chapati, yung parang naan bread, and then syempre hindi ako marunong hanggang sa try minsan tinatapon nila yung pinapagawa nila sa akin ng chapati tapos pinapagawa uli ako. So yun naman na experience ko, and then assist dun sa batang lalaki dahil yung babae naman ay stay in bahay lang. So ang problema ko doon ay ang pagkain. So sila ay vegetarian, wala akong food allowance. At ang trabaho doon ay the same all around, linis bahay, plancha, laba, hugas pinggan, luto, mga ganon, mamamalengke. So vegetarian, gulay lang doon na pinagcha-chop na maliliit, tapos igisa mo lang yun sa kung ano-anong mga ingredients ng mga Indian. Tapos, kapiranggot na gulay na ganito, kapiranggot na gulay ganyan, isda. So, una sila kakain. Although gumagamit sila ng serving spoon, ang matira doon, 3 kutsara ng gulay, 1 kutsarang isda na puro tinik-tinik na. So, yun sa akin. Pagtapos nila ako naman, yun yung mga na-experience ko doon. So, napakahirap. And then, ang pinaka-worst doon ay yung amo kong babae na, yun nga, every month, basta magkakaroon na siya ng dugo, grabe siya kung bumulyaw sa akin. Sisigaw yan, tawagin ng pangalan ko, 1, 2, 3. Pag hindi ko pa yan narinig, bulyaw na yan. Tapos pupunta sa kusina, bulyawan ako doon na parang tigre. Ako naman, nakayuko lang ng ganun. Inaantay ko lang siya matapos ng galit niya.
which is galit na hindi ko naman alam kung anong klaseng galit yun. So yun yung mga na-experience ko doon sa pangalawang amo ko dito sa Hong Kong, na kapag sila ay mag out of town, punta sa ibang lugar, alis ng Hong Kong, pinapalabas din nila ako ng bahay, pinapaboard nila ako sa mga boarding house. So kung isang linggo silang wala, isang linggo rin ako wala sa bahay, hindi ako pwede umuwi kasi ang bahay, ang lock ng bahay, nilalagyan nila ng ibang lock, which is wala akong susi. So hindi ako makakabalik ng bahay na wala sila kasi sarado. So sabay kaming aalis ng bahay at sabay din kaming babalik ng bahay. Yun ang nangyayari doon kapag sila umalis. So yun ang mga experience ko noon sa Indian na employer, which is sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako pipirma uli sa ganitong klaseng lahi ng amo. Yan ang pangalawang amo ko, Indian family.